Mima Alicia umusok sa galit. Dahil sa isang vlogger na si Coach Ollie. Hindi nagustuhan ni Mima ang mga patotsyade ni Ollie at talagang nakatikim ito ng mga maaanghang na salita buhat kay Mima. Sinabihan pa siya ni Ollie ng may tililing na ikinagalit ni Mima. Bueno, panoorin na lang po natin ang video at suriin. Bastos mo! Ang bastos mo! Hindi yung literal na nagjajabul ha, hindi yon. Pinagsalsalan po tayo ng masasakit na salita. Tinira po tayo, guys. Eto, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Sa lugar na kung saan hindi sila welcome. Tapos pag hindi sila panayagan, mag-feeling victim na sila. Ganun yung gagawin nila eh. And then after nila mag-feeling victim, papainitin nila yung galit ng kanilang mga supporters. Yan na yung argumento nila ha. Okay, pupunta sila doon sa hindi sila welcome, tapos hindi sila papayagan, tapos mag-feeling victim, tapos gagalitin. Okay, basagin ko yung argumento na yan. Bakit takot kayo na sinasabi nyo, yaan ay teritoryo ni BBM at ang magrarally ay maka-Duterte? Sa argumento mo, babae ka ha? I don't know kung babae, basta I think so, babae siya. Okay? Nabubulol ka na. BBM. Inano Anong ka? kinakatakot nyo? Bakit hindi nyo nagbigyan ng permit? Ito po kasi wala sa teritoryo o wala. Teritoryo ng Duterte o teritoryo ng BBM. Hindi po teritoryo ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, karapatan. May karapatan po magpahayag. Nasa batas po yan. Bago ka pa pinanganak, bago pa na-elect yung mga sinusuportahan mong politiko, yung batas na yan, nandiyan na yan. Hindi naman sinasabi na kailangan mong gawin, kailangan ka mag-rally doon lang sa teritoryo mo. Di ba? Kuliling. Ay, tinawag pa talaga akong may kuliling. Bastos nun ha. Nabastusan ako dun, guys. Wala naman sa akin masama kung ika-counter attack mo yung mga sinabi ko. Kasi ganito yan, guys. Di ba sinabi ko sa inyo, nung nangyari sa Bustos Bulacan, na-cancel sila. Alam naman nila na yung Bustos Bulacan, simulat sa pool, nagsabi na yung LGU dyan, yung governor, na hindi nga sila papayagan, ayaw silang bigyan ng permit. Pinusyo pa din nila. Nanghingi sila sa mayor, hindi din sila binigyan. Tapos ngayon, naghanap sila ng area. Yung area na hinanap nila is private po na lote, pribadong lote po. Kinausap nila yung caretaker, hindi nila kinausap yung totoong may-ari. Nung nalaman ng totoong may-ari, hindi sila pinayagan. Tapos ngayon, isisisi nyo kay PBBM na natatakot itong si President Marcos sa ginagawa ng hakbang ng mga deputa. Tapos ngayon, guys, pangalawang pangyayari dito sa Dumaguete. Nakikita na kasi natin, guys, yung pattern. Ano yung pattern? Pupunta sila sa mga lugar na hindi sila welcome para pag hindi sila pinayagan, ang gagawin nila, mag-feeling victim. 'Di ba? I-activate nila yung victim card, which is talaga nga namang nakikita naman natin, 'di ba? Ano yung sasabihin nila? Na kasalanan to ni President Marcos, kasalanan to ng bangag na administration. Ganon yung sinasabi nila. Na sinisisi nila na si PBBM yung may kasalanan. Na in the first place, kagaya nga ng sinabi ko, 'di ba yung mayor ng Dumaguete Liberal Party? Yung LGU din dyan, yung local governor dyan, 'di ba, PFP na din. So, kung ako, guys, tatanungin, bakit ka pupunta sa lugar na hindi ka welcome? Okay, sige, pumasok sila kasi sabi nila, meron daw silang karapatan, may right of freedom of speech sila, freedom of expression. Kaya, kung meron, meron kayong right, pero meron ding rights ang mga mayor na i-cancel yan. Kasi unang-una, ang sabi 100K daw yung dadalo. Hindi kakayanin ng security forces ng Dumaguete. Ay, paano kung merong nangyaring kaguluhan dyan? Kanino yung sisi? Sa LGU. Tapos isisisi sa presidente. Ganon yung mangyayari dyan. Iniiwasan po yung kaguluhan kasi sabi, 100K daw po, guys, yung dadalo. Ay, di ba, hindi kaya ng security forces ng Dumaguete. Kaya, lumipat na lang kayo sa ibang lugar. Kaya nga pinabaklas kasi ayaw po na magkagulo. Kayo pa din yung iniisip ng mayor dyan, kahit mga jutang gini ng ginemis kayo. Tapos ngayon, tinawag akong may tiniling.
Okay, may tililing daw tayo. Mima, may tililing si Mima. Diyos ko po. Naiyak ako dun, ha? Tinawag tayong may tililing. So, ganito guys. Sino ngayon yung may tililing? Ha? Pag pinakita ko yung video na nanloloko ka, scammer ka, allegedly, kung totoo man ito, kasi etong si Coach Oli guys, kapatid pala to ni Bugaw Bay. Nagbebenta pala to ng mga sirang sasakyan. Niloloko nila yung mga subscriber nila, yung followers nila. Tingnan nyo kung yung followers nila, kung yung subscriber nga nila, niloloko nila, how much more pa kaya kayong mga viewers? Alam nyo guys, naawa ako sa babaeng sa babaeng niloko, pinagbentahan ng sira-sirang kotse ni Oli. Ano yung sabi niya? First hand to ma'am, akin po tong sasakyan na to. Tapos, nung binili po ng babae, nagreklamo siya. Kasi parang basura na yung kotse. Nagreklamo siya, a piece of trash nga kung tatawagin. Tapos ngayon, nag-courtesy call siya kay Banat Bay, hindi siya sinagot. Hindi man lang sila binigyan ng refund. Nanahimik yung Bugaw. Tapos itong si Coach Oli, hinayaan niya lang din yung mga reklamo. Paano ko nasabi yan guys? Meron tayong ebidensya. Ako pala yung may tililing ngayon Ngayon, sino yung may tililing? Yung nagbabaktol, allegedly, sabi ni Nino Barsaga, naggaganon daw tong hayop na to Naggaganon. Naku, Diyos ko po. Kaya nga sabi nga ni Takero Miyamoto, itong prayer rally ng Hakbang Maisog, hindi po Hakbang Maisog ang tawag niya, hakbang ng mga mauutog. Alam niyo, hindi ko sinasabing hakbang ng mautog. Lagi kong sinasabi hakbang ng mga diputa kasi ayaw kong bumaba sa level na, ito pala, kaya pala tinawag na hakbang ng mautog kasi si Kibuloy mahilig sa, allegedly, babae. May kaso about sa sex, diba? Sex offender, rapist, allegedly kuno. Ito namang si Banat Bay, sinasabi nila na bugaw daw to, ganyan. Hindi ko pinansin yun, guys. Basta ako dito ko sa goal ko, hakbang ng mga mapanira, hakbang ng mga diputa. Yan yung akin. Sila tinatawag nila hakbang ng mautog kasi yung mga yung mga tao dyan, mga mauutog. Kabilang na nga daw po pala dito si Coach, itong Oli na to, kasi nag-judgeable daw po to, guys. Sa followers niya, yun ang sabi ni Nino Barsaga. O, kay Nino Barsaga ka magalit, wag sa akin. O, totoo ba yun, Oli? Nag-judgeable ka daw? Ha? Totoo yun? Kaya pala ganun yung mga salita. Kaya nga yung title ko sinalsal si Mima ng mga masasakit na salita. Pero hindi yung sinalsal na diba? Maging open-minded tayo lahat dito, guys. Nagagalit talaga ako Ang dami mong pwedeng tirahin ako pa. Alam nyo, guys, wala naman akong pakialam dito. May nag-send lang sa akin. Sabi, may tinitira ka ni Coach Oli. Sabi ko, sino yung Oli? Yun pala guys, yung Oli, yung miyembro ng ng mga kalbo, si Oli napapanot na din yan Tingnan nyo, yung Banateros pala. Putol tuloy yung yung ipit ko. Diba? Kasama pala itong si Coach Oli sa mga Banateros. Biruin mo, pinatulan mo ako. Kung hindi ka ba naman gago? Ha? Akala ko ba matitino kayo? Ba't ka pumapatol sa babae? Ha? Tapos sasabihan mo ko may tililing ngayon. Sino yung may tililing sa atin? Pakinggan nyo to, guys. Panginang pong Uli na to. Pakinggan nyo to, ha? Lang ako, one time lang ako mabubudol, then I learn my lesson. Kasi nga, nung ini-ignore niya na yung mga tawag ko, yung nagreklamo ako ng sira, ganun, bakit ganito, hindi mo sinabing ganito. Sabi ko, okay. Doon ako umatras. Doon ako na. Tapos, yun nga, totoo yung sinabi ni Sir Nino na lumapit ako kay Banat Bay. May conversation, naka-record. Na po, hindi usapan messenger. Na pakiusapan, sabi ko, pakikausap mo naman yung kapatid mo. Hindi pala yan totoo na siya ang may-ari. Sabi ko gano'n kay Banat Bay. Hindi pala, at saka hindi totoong okay yung sasakyan. Ganito guys yung issue kasi, si Coach Oli, nagbebenta nga po guys ng mga bulok na sasakyan. Kaya kayo wag kayong bibili dito kay Coach Oli kasi yung binibenta niya mga bulok na sasakyan. Kumbaga parang kinuha niya lang ata to sa buy and sell Sabi na lang natin kinuha niya ng 50 mil tapos ibebenta niya ng 300k. Ganon po sila katuso. 'Di ba? Pakinggan niyo pa. With all your respect, Banat Bay, sabi ko gano'n sa kanya. Babasahin ko na lang. Eto. Pwede pa mag-ask ng favor.
Kababalik lang ng asawa ko from Philippines at first time niyang nakita ang car na binenta ng kapatid mo na si Oli. First, I know po na hindi kayo involved dito. Oh, pinagtanggol pa kita, Banat Bay, ha? Gusto ko lang ipaalam sa inyo dahil ini-ignore ang message to ni Oli. Hindi po siya ang tunay na may-ari, kundi second hand ang sasakyan. Dahil to na. Yeah. Pangatlo na ako. At hanggang ngayon, wala pa akong pinanghahawakang papel. Dahil sabi niya, wala daw pong papel ang sasakyan. O, gago lang, di ba? Tingnan nyo. Nakaka-stress yan sa matres, guys. Biruin nyo, magbebenta ka ng papel, magbebenta ka ng kotse, walang papel. Ano yan? Hinold up mo? Kinarnap mo? Nagtatanong lang po, kinarnap mo ba yan, Oli? Ha? Nakaka-stress ka ng kipay, manluloko kang hayop ka? Ako yung magiging boses ng mga kababaihan na niloko mo. Ang inang to, nanggigigil ako sa'yo, ang daming pwede mong tirahin, ako pa talaga napili mo. Alam nyo guys sobrang 2 taon na ako na wala pang nakakaaway kasi every time na may mga tumitira sa akin, hindi ko pinapansin. Pero ito, enough na to eh. Sabi ko, tama na yung pananahimik ko. Hindi pwede na hindi ko patulan yung mga putang inang to. Nanggigigil ako sa inyo. Deserve nyo yung mura ko, ina mo ka. Ang ina ka ha. At nagago ko. Kundi rehistrado lang. Registered lang na sasakyan. Yun na naman kasi minsan ang kailangan. Itinago ko to sa asawa ko dahil ayaw ko magalit sa akin. Pero nung dumating sa Pilipinas, ang sabi ng asawa ko, this car is a junk. Junk? Tawag dito sa Amerika, junk? Yeah. Hindi yan ginagalo na anak ko. Gumagamit ang anak ko. Okay, pupunta lang sila sa SM. Ang SM. Okay. Alam nyo naman yung point dito guys, no? Hindi ko na ituloy yung, yung whole conversation. Actually, 3 minutes yan. Pero nakasaad doon sa statement ng pangatlong babae na niloko mo, jutang ginamiss kang hindi ka patuloy, hayop ka. Ang ginawa niya guys, binentahan niya ng kotse na bulok. Tapos ngayon na nagre-reklamo, hindi niya pinansin. Tama ba yun? Dapat itong babaeng to nireklamo itong si Oli. Nanggigigil ako. Alam nyo guys, hindi ko tinotolerate yung mga ganyang klaseng panloloko. Kasi pare-paras tayong nabubuhay dito sa mundo. Oo, vlogger ka. Hindi ko naman sinasabing malakihang vlogger si Mima Alicia. Pero ang sinasabi ko dito, may responsibilidad ka kasi influencer ka. Nakaka-influence ka ng mga subscriber, ng mga viewers mo. Sana man lang inisip mo yung feelings nila kasi pera yun, putang ina ka. Pera yun yung nilustay nila doon, tapos bulok na kotse, hindi na ba pakinabangan, basurang kotse, yung binenta mo. Inamukang hayop ka, naggigigil ako. Alam nyo, matagal na akong nagtitimpi sa mga awayan na to kasi ayoko nga ng away. Pero ito sumusobra na to eh. Tapos ang dami niya pang pinagsasabi sa akin. Hindi nga ako nanonood dito sa taong, kung ngayon ko nga lang to nakilala, Coach Oli, Mima, ano yan, si Coach Oli, sikat daw yun, Banateros daw yun, wala akong pakialam kung sikat ka, hinayo pa ka. Pag alam kong nade-degrade yung pagkatao ko, hindi sa akin uubra yun, animal. Totoo ba na itong si Banat Bay, umiinom daw ng gamot? Kasi nagkaroon ng saltik yan sa ulo. Nagtatanong lang ako ha. Nagtatanong lang ako. Totoo bang ginadyabulan mo? Yung mga subscriber mo, nakikipag-video call ka daw ko, no? Pinapakita yung pinagdadyabulan mo na agad. Tama ba yun? Nagtatanong lang po ako ha, kung totoo ba yun. Pwede mong sagutin na hindi, oo. Kasi guys, wala silang sinasagot dito eh. Yung abot sa mga panloloko nilang binibentang sirang kotse, hindi sila sumasagot. Ini-skip lang nila yan. Ang ina mo, dami mong titirahin, ako pa. Ngayon, maghalong katan tayo ng baho. Gigigil ako sa'yo, ah. Kala mo, ikaw lang yung matapang. Kala mo, si Banat Bay lang yung matapang. Dito ka, magsuntukan tayo. Tangina mo ka, hinahanap. Tapos, sasabihin mo, hindi ko alam kung babae to. Anong tingin mo sa akin, bakla? Kung pakitaan kita ng joga ko, animal ka. Ang inang to. Pasensya na guys, ha. Ayoko talagang bumaba sa level nila. Pero yung tatawagin akong may tililing, bakit madami sa akin nagsasubscribe kung may tililing ako? Ha? Kahit magpa-legitimate test pa ako sa doktor, patunayan natin kung may tililing ako. Tangina mo ka? Gigigil ako sa'yo. Gumawa ka ng content mo, yung argumento lang, walang personalan, pinipersonal mo ko eh. Ina mo, gigigil ako sa'yo.
Salsalero ka pala eh. Yan yung sabi ni Banat. Yan yung sabi ni Nino Barsaga. Totoo ba yun? Ha? Nagjajabul ka? Bastos ka eh, no? Kaya pala mautog yung tawag sa inyo kasi mauutog kayo. Lagi kang tinitigasan. Baka nga yung tinitira mo nga yung mga argumento kung tinitigasan ka eh, no? Gigigil ako sa'yo. Ayokong bumaba, guys, sa level nila. Pero gusto ko lang maglabas ng galit. Nakakatangina to. Sige, isa pa. Tirahin mo pa ako. Hahalungkatin ko yung mga baho mo, animal ka. Kasuhan mo ako ng libel, then go ahead. Kasuhan mo. Sino yung natakot? Ako? As if naman katakot-takot yung pagmumukha mo. Mukha kang anto ko eh. Nang to?